Magandang hapon sa inyo mga kaibigan, mga kapatid dyan nanonood dito lamang sa Punto por Punto. Sa pagkakataong ito, may tampok po akong video sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa pananampalatayang Katoliko. Lagi kasing sinasabi ng mga Seventh-day Adventists na ang sinasabi daw sa Revelation 13:18 referring daw sa Santo Papa ng Katoliko. Ito po ang nakalagay po sa Revelation chapter 13 verse 18, sabi po ay ganito. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. So, pinalilitaw nila na ang Santo Papa daw ang kahulugan nito pamamagitan ng pagdidiin na ang Vicarious Filii daw ay title ng Santo Papa. Official title daw ng Santo Papa. So yan ang ating tatalakayin sa sa hapon na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. May nabasa kasi akong comment na bakit daw tayo hinihingi ng padasal sa mga santo, hindi naman natin sila nakita, nasa langit na sila. Ay Paano hindi, nalaman na- brother, hindi ko muna sasagutin yan ha, dahil yan ang paksa ni na Father Darwin Gitgano at saka ni Fernando Camacho ngayon darating na March 31. So, hintayin mo na lang doon ang mga ebidensya ni Father Darwin dahil hindi ko muna sasagutin yan kung okay lang sa'yo, Banggis Reynan. Brother Jando, Okay na bro. Oh. Fernando Camacho, parang boxer yun eh. Seven Day Adventist si Fernando Camacho, yung yung naghamon daw sa akin dati, nagtawag ng isang tutulay. Sabi nila, Jando, ikaw ba'y takot kay Fernando Camacho? Sabi ko naman, boy, di ako takot dyan. Ba't ko ba tatatakutan? Nangangagat ba ng liig yan? Sabi naman ni nung middleman na, kung hindi ka takot kay Camacho, gumawa ka ng paksa. Yung paksa na sa tingin mo mananalo ka. Tapos tanggapin mo na makipagdebate ka kay Fernando Camacho. Yun sabi niya. Sabi ko naman, sigurado ka dyan, baka babagong isip mo niyan. Sabi niya, sige, sigurado ako. O sige, eto. Total, ang tagal no ng panahon na pinanggigiitan na merong official title ang Pope na Vicarious Filii. Yan ang tindigan niya. Patunayan niya na ang Pope ay may official title na Vicarious Filii. Aba, yung middleman gumawa ng lahat ng paraan para hindi matuloy yun. Siya, wag na lang yan, brother. Medyo historical na, biblical dapat. Wag kang magreklamo dyan dahil sabi mo kasi ako mamili ng paksa. Hanggang ngayon walang nangyari dahil hindi tinanggap Dapat doon sa Sabat, sa Sabat, sa pagkain, sa kautusan, doon dapat sana. Naku, very busy, paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggap ni Camacho yon. Nangyari na ngayon, iba na lang yung nakaharap niya. Si Father Darwin na. Siya yung makakaharap ngayong March 31. Kaya, Brother Banggis, hindi ko masasagutin yung katanungan mo kung okay lang sana sa'yo. Ayan. Yan po. Totoo po naman po yun wala pang sinumang SDA ang nagkaroon ng lakas ng loob na patunayan sa isang debate na ang katuparan daw ng Revelation 13:18 ay ang Santo Papa. Pero sa kanilang mga 1-week seminar, naririnig mo yan. Yung pag sila nag-seminar, tapos magka-convert ng mga Katoliko. Naririnig yan palagi, lalo na doon kay Edwin Gulpan o kay Chris Bacalares. Sa seminar lang po yan. Pero pagdating sa debate, patunayan nila, walang sino man ang may malakas ng loob na humarap.
Dahil sa totoo lang yan, yung kanilang sinasabi na ang sa tupapad ang katuparan ng Revelation 13:18 ay isa lamang bunga ng kanilang kahibangan at panloloko para ang Katoliko madenggoy maidagdag sa kanila magbigay ng ikapo. Yung po ang totoo doon. Pero yung mismong titindigan nila bilang yun talaga ang totoo, ayaw. Lahat takot. Tinamos dahil Villanueva. Ayaw humarap. Okay. So, move naman tayo ngayon sa isa pang tanong ni Raymar Banges. Ito ang una kong tanong bro, itong nasa Bisaya ni bro, Tagalog lang. Sa Henesis 48:14, apan gikuros ni Jacob ang iyang kamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Efraim nga mao'y manghod. Mao'y manghod og ang wala sa ulo ni Manases nga mao'y magulang. Kanong gikuros man ni Jacob ang iyang kamot sa kuani bro? Bakit nga kinuros? Tanungin natin si Brad Tata. Brad Tata, bakit ba kinuros daw? Yes, yung bago mo na Brother Jando, yung sa Lanao is linamon yun. Linamon, hindi. Linamon. 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 So, kung pwede ating basahin ang hindi natin yung anawaan brother, kung hindi natin basahin yung karugtong o yung before sa naturang talata, kung bakit kinuros dahil yung saan yun mabasa brother? Sa Henesis 48:14. Sige, basahin natin ang Basa na lang brother John do kay Kaya munguni Genesis may mutita, kaya munguni ako. 48:14. 14. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon nakita ko pati iyong mga anak. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Efraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Efraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglilingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin ng alagat pumatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man. So ang tanong mo dito is, bakit pinagkuros? Yes bro. Brad Ta, bakit daw pinagkuros, Brad Ta? okay, baka pinagkuros yung ibig sabihin yung sign of the cross, baka siguro? Yun brother? Gikuros mo na sa Bisaya god, gikuros. Ikuros. So, kung tingnan natin, kung sa Lumang Tipan man yun, kung tingnan natin kahit sa Lumang Tipan, ang tanda ng cross ay nandyan na, nag-exist na sa bilang... Tapos wala to? kung cross, ibig sabihin, horizontal, vertical yon ang literal na cross. Diba? Horizontal, vertical, basta literal na cross. Dahil may symbolical ang cross Hindi tayo makakilala ng cross kung walang literal na cross. Kung tingnan natin Ezekiel, yon ang tanda ng mga kinikilala ng katauhan ng Diyos na may tanda ng cross sa kaniyang noo. At sa kayong binasbasan, so kung baga, parang sa atin, siguro sa atin sa Bagong Tipan, panahon sa Christian era, panahon sa ating Panginoon Jesus, bilang kaanib ng kanyang simbahan, Galatia 3:27, so bilang mahudiyo ka man o sa 2 Corinthians chapter 12:13-14, mahudiyo ka man kung anong lahi, basta mabinyagan kayo, may tatak na po kayo ng cross sa noo, di ba? At nakilala na po kayo sa ating Panginoon bilang isang topa. So, binasbasan, so ibig sabihin,
Kung katulad lang yun, brother, sa yung inordinahan si Aaron at si anak ni sandali lang yung sa Exodo, brother John doon na yun lang siguro, pero exegesis yun eh. Pero speaking of cross, yun ang tanda ng bilang katauhan ng Panginoong Diyos mula pa sa lumang tipan, yung sa Ezekiel 9:4, brother John doon. Okay, Brother Bangges? Ayan po muna ang ating tampok sa hapon na ito at mamaya po abangan po ninyo mamayang gabi po punto por punto. Sa mga gustong magtanong, pwede kayong pumasok sa Zoom, pwede rin sa Telegram, pwede rin sa WhatsApp para makapasok kayo sa ating tanungan portion. Okay? So, mamaya-maya babalik ako for another episode dito lamang sa Punto por Punto Clips, Punto por Punto Review, at mamayang gabi live po tayo. Maraming salamat po and bye-bye.